At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika sa isang biglaang pag-init ng tensyon sa Republika ng Pilipinas. Nagulantang ang publiko matapos kumalat ang ulat na ilang matataas na general ang umunoy kumilos upang questionin ang pamumuno ni PBBM. Ayon sa mga anonymous source, may naganap na serye ng closed-door meetings na nagbigay daan sa posibleng rebelyon sa loob mismo ng sandatahang lakas. Habang umiikot ang mga spekulasyon, lumutang naman ang pangalan ni Vice President Sara Duterte na sinasabing susuportahan umano ng ilang opisyal upang pansamantalang tumayong bagong Commander-in-Chief kung sakaling magpatuloy ang kaguluhan. Bagamat walang opisyal na payag mula sa kanyang kampo, lalo pang uminit ang mga usap-usapan sa social media. Samantala nanawagan naman ang Malacanang para sa katahimikan at pagrespeto sa proseso. Iginiit na nananatiling matatag ang kanilang control sa pamahalaan at walang basihan ng mga ulat ng pag-aaklas. Patuloy daw na nakikipag-ugnayan ng administrasyon sa mga leader militar upang tiyaking nananatili ang kaayusan sa loob ng bansa. Sa ngayon, nakaabang ang publiko sa susunod na hakbang ng mga general at sa posibleng pahayag ni na Vice President Sara Duterte at PBBM. Habang lumalalim ang misteryo, marami ang nagtatanong kung ito ba ay simula ng isang malaking pagbabago sa politika ng Pilipinas o isa lamang na maling akala na pinalaki ng intriga at haka-haka. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutan mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mo na magpako ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador. Nasa regulasyon ba namin ito? Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? May authority ka ba na gawin yun? Grabe, nakakayaw Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Nasaan ba si Mark Texay? Bakit hindi kayo gumawa ng paraan? Hanapin nyo sila. Walang gumagalaw eh. Saan tayo magsisimula ngayon? Patatawag mo yung notaryo publiko? Hindi, pansin lang ho natin mga kababayan. Sa bawat interview nitong si Ping Lacson, lagi ho niyang sinasabi na meron daw ho siyang surprise witness. Marami daw mga pangalan pang mai-implicate dito sa flood control scandal na to. Para saan? Para hindi hanapin ng ating mga kababayan yung mga pangalan na sinabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa doon sa huling hearing ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Yun ang tanong bakit hindi mo ipatawag yan si Congressman Eric Yap? Dating ano ho yan, appropriation chairperson. Bakit hindi mo ipatawag yung si Mark Texay? Diba? Kung sino pinapatawag niya, yung mga individual na nabanggit noong huling hearing na makakapagbigay linaw kung talagang sinungaling o totoong sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa, ayun nyo naman nung patawag. Ano ho ba ang pinakamagandang paraan para ma-discredit ang isang witness? Lahat ng tinawag niya, lahat ng binanggit niya, ipatawag mo. Ngayon pagtatatanungin mo, yun bang sinasabi nitong si Master Sergeant Orly Gutesa tutugma doon sa mga alibay nitong mga nitong mga witness na to? Tama ho ang sinabi nitong si Senator Rodante Marcoleta. Ha? Itong si Master Sergeant Orly Gutesa, siya ho ang pinaka-credible na witness sa lahat ng nagsasalita dito sa issue ng flood control project na to. Kung sino pa ho ang pinaka-credible, siya naman hong sinisiraan ng ibang mga senador dyan. Pero bago yan mga kababayan, siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ang sabi ko sa iyo, Zaldi ko, uwi ka na. Umuwi ka na baby, di ba? Ayan o, marami na nag-aabang sa'yo sa airport. Hindi ka naman masisiro. Maging ako, susunduin kita. Yan ang sigurado, Zaldi ko. Di ba? Yan nung yan nung mga kababayan nating gigil na gigil. Diyan sa uwi nitong si Zaldi ko. Yan ho, hindi ho sila masasatisfy. Hindi ho yung tipong hindi sila yung masosolve na. Kumbaga pagkabusog na, ayaw mo na. Okay na yun eh. Ito ho, hindi ho yan eh. Kumbaga appetizer pa lang ho yung si Zaldi ko. Wala pa ho tayo doon sa wala pa ho tayo doon sa main course. Ang main course ho natin, yung talagang pinananabigan natin, gusto ho nating mayari dito sa issue na to, si Martin Romualdez at ang ating dessert itong si Marcos Jr. Yan ho kasi hindi ho mangyayari lahat ng kabalintunaan na yan, ni Senator Rodante Marcoleta, kung talagang siniyasat
nitong si Marcos Jr. ang 23, 24, 25 national budget. Uy, alika nga kayo dito. Mga walang niya kayo, mga congressman kayo, mga walang kabusugan kayo. Bakit ang dami ang program appropriation dito? Anong gagawin niyo dito sa mga to? Ang dami nating papagawang classroom, kalsada pala yung iba. Ang dami nating papagawang classroom, di ba? Ang dami nating papagawang mga infrastructure. Ay, yun din pala papagaw. Eh, naikutan ho talaga nila. Nakakita ho sila ng loophole para malaya ho silang makapagnakaw. Eto, ano na ho tayo kay ate girl. Saldi ko, uwi ka na. Ba yan, oh? Oh, si ate girl, oh. Oh, nasa airport na siya, oh. Uwi ka na kasi. Oh. Oh, di ba? Yan ang sinasabi natin. Hindi ka masisiro, Saldi. Pagka umuwi ka, sigurado namin sa'yo, malupit ang pagsalubong ang aming... Magpapatawag tayo ng banda, magpapatawag tayo ng yung mga babaeng mga majorate, no? Papatawag natin yan. Pagka umuwi itong si Saldico, yung welcome talaga, yung welcome celebration para dito kay Saldico. Mantakin niyo mga kababayan, itong si Saldico, hindi ho siyang mastermind. Pag umuwi ho siya dito, at nabulalas na sa buong sambayanan kung sino nga ba ang amo niya, doon pa lang ho magkakaroon ng kapahingahan ng sambayan ng Pilipino dito sa issue na to. Dahil yarin lamang mahilig kayo sa multo, itong ginawa niyong issue na to, mumultuhin kayo nito habang buhay. Para dito kay Marcos Jr., huwag mong sabihin sa amin na wala kang pananagutan dito, walang hiya ka. May kalalagyan ka dito sa isa na to, tandaan mo yan. Mangibabaw yung negatibo. Yan. Oo. Gamitin ang social media para ang tao malinawan, ang malabo, di ba? Oo. Para maituwid ang mga binabaluktot. Opo. Hindi yung kabaligtaran. Oo. Kasi kapag puro katwiran ng namamayani, puro katotohanan, safe ang mga tao. Oo. Nakagagawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, sa kanyang pamilya, at sa pambansang kalinangan, Opo. development. Pero kasi kapag pinagtatakpang ka, meron kang hindi naintindihan, pati pagdidesisyon mo medyo problematic . Oo. Lalong-lalo na ito, tinutukoy natin dito kung paano natin maisasalba ang ating bansa. Paano natin marirecover, paano natin maihinto ang napakalaking korupsyon na nangyayari sa magitan pa lamang nitong flood control projects na pinagtatalunan natin. Dito makikita mo, ang nakakatakot dito, ang pinakamalaking tragedy dito, trahedya dyan. Opo. Yan. Hindi yung ang tao makaalpas sa hustisya . Kasi dito sa pagtatakip nila, baka sakaling, ang kanilang pasya rito, ang kanilang kagustuhan dito, mapagtakpan, maproteksyonan ang mga taong dapat ay magkaroon ng dapat ay managot. Oo. Ang ang objective natin, makita natin, matukoy natin ang mga taong dapat na managot sa mga nangyaring ito . Sila naman kabaligtaran ng kanilang pakay. Oo. Maisalba sila, mapagtakpan sa pagitan ng pagliligaw sa ating mga kababayan kung sino talaga ang may kasalanan. So nailigaw sila. Hindi yun ang pinakamalaking trahedya . Ang pinakamalaking trahedya dito ay mangingibabaw yung kamalian . Mangingibabaw yung kawalang hiyaan . Nako, totoo. So sa pagka yun ay nangibabaw, yung katwiran na ngayon napailalim, mas malaking problema ng isang bansa . At yun ba, papayagan natin? Di ba? Oo. Magkakaroon ng distrust ang mga tao sa kanyang pamahalaan. Wala nang maniniwala . Hindi mo napanagot . Ang atin nung nakikita dito, si VP Sara, kahit anong gawin niya ngayon, kahit anong gawin niya, mag-enjoy siya, tipong banatan siya, walang problema. Sagutin niya, hindi niya sagutin, walang problema. Ang atin nung nakikita dito, si VP Sara, sure win na ho talaga. Pagka administrasyon na to, hindi ho nila na-resolve itong issue na to. Yung mga ilalatag nila mga dilawan, Pinklawan, Talyanista, Ensaymada, Dilawan na line up sa 2028 election. Kasi lahat ho yan bumabagsak ho lahat sa election . Lahat ng ginagawa nila na yan, yung ginawa ho nilang pagnanakaw dito sa mga maanomalyang flood control project na to. Ano ho yan? Tayo naniniwala. Sa tingin natin yung porsyento niyan, talagang preparation yan para sa 2028 election. Kasi bubuhuso talaga na sila ng napakaraming pera noon.
ang mangyayari ko kasi dito sa 26, sa susunod na taon, or 27 or 27-28 budget, mahihirapan nung silang gawin yan kasi malaki-laking pondo ang kailangan para tumakbo ng pagka-presidente. Yang si Martin Romualdez, ambisyoso ho yan. Kahit wala akong alam, inutil o ika nga pabigat lang sa bansa na to, pinipilit pa rin ho niya na maging presidente sa 2028. Kaya siguro talagang ginawa ho nila yung mga kabalintunaan na yan. Kaya para mantakin niyo ho mga kababayan, sinabi ni Master Sergeant Orly Gutesa, mali-malitang rimuwa na bag naglalaman ng 45 million pesos kada isa. Ganun ho katindi. Ang mangyayari ho siguro sa 2028, bahagi yun na kanilang gagastahin sa kanilang kampanya. Hindi ho malabo. Yung tawagin yung mga sinyalis nandun balak magpresidente, Rimowa bag, mali-maliit ang pera, di ba? Kaya ayusin nyo to, Marcos Jr., kasi nasabi ko sa inyo. Hindi kayo palalampasin na sambay ng Pilipino dito. Kahit sino pa ang i-line up nyo dyan, sigurado ho natin dito sa PH Update. Pagka hindi na-resolve to, may kalalagyan kayo. Kaligtas yung dapat managot, pero more than that, Opo. hindi nakaligtas ang bayan doon sa ustisya na kanyang hinahanap. Hindi niya ngayon nakamit yung ustisya na dapat nakamit ng mamamayan doon sa pag-alipusta ng kanyang kabangbayan. Saan bigyan na natin ng mas dagdag na emphasis? Bagang nabanggit nyo na kanina, gaano ba ang importansya itong si Gutesa? Bakit mukhang ito ang pinaproject ngayon, ano, at mukhang talagang seryoso silang i-discredit si Gutesa? Hanggat maaari lang, siguro sa susunod na pagdinig, huwag na itong lumutang Kasi hindi na rin matagpuan ngayon at hindi na malaman kung saan nila hahanapin. Diyan mo makikita ang kahalagahan Opo. ng testimony ni Gutesa. Ayun, Kung naalala mo, nung nag-deliver ako ng privilege speech sa plenary, sabi ko, si Orly Gutesa, ang pinaka-credible na witness sa pagdinig na ito. Ang totoo niyan, sabi ko, sa aking palagay, si Gutesa mas credible kaysa sa marami dito sa ating Sa Senado. kapulungan. Opo. Sinabi ko yun. Opo, napanood ko po yun. At sa aking palagay, si Gutesa ay mas matapang kaysa sa karamihan natin dito sa kapulungan ito. Kaya ganun na lang ang ginagawa nila. Kung makikita mo, lahat ay nagsisikap. Itong mga taong ito, nagsama-sama sila para sa ganun, i-discredit nila. Dahil dito sila natakot Sabi ko nga sa'yo, napaka-credible ng kanyang testimony. Opo. Imbes na ipatawag yung mga taong binanggit niya. Halimbawa, binanggit niya si Congressman Eric Yap. Opo. Nakita niya siya nagdala ng pera ron. Opo. Tinawag ba si Eric Yap? Hindi tinawag Hindi ba pinakamaganda ron tatawagin mo para kung gusto mong baliwalain, i-discredit si Gutesa, paharapin mo si Eric Yap, siya mismo magsasabing hindi po totoo yan. O iharap mo. Tinawag niya rin yung, sabi niya, yung nagbibilang at tumatanggap ng pera sa bahay ni Saldico, dyan sa Valle Verde, ay isang taong nangangalang John Paul Estrada. Opo. Tama ba, Estrada? Tama po, opo. At saka Mark Texay. Bakit hindi mo ipatawag yun? Isip-isipin mo, napunta tayo doon sa pirma ng abogadang nagnotaryo. Samantalang yung malalaking tao na mag-uugnay kung totoo o hindi, doon nga natin mababalasa kung totoo nga sinasabi ni Gutesa, ipatawag mo. Ayaw nila ngayon. Takot na takot sila ngayon na ipatawag silang lahat. Bakit? Credible yung tao Yun pala. Yun ang sagot mo sa tanong mo. Opo. Credible, kaya pinipilit nila. Ngayon. Pinipilit nilang gibain talagang si Gutesa, ito yung pinakahuli ngayon. Opo. Kahapon lang yata ito. Pinilit lang ako ni Defensor at ni Marcoleta. Isipin mo, para gibain. Ang tindi, Kasi talagang matindi yung kanyang matindi ang kanyang pahayag at very credible. He has nothing to gain, he has everything to lose. Opo. Kaya palang sabi, hindi rin matagpuan. Kung ako naman si Gutesa, matapos ang aking statement Binantaan siya magtatago din talaga ako. May gusto siyang puntahan siguro. Kahit tayo mga kababayan, kung tayo si Master Sergeant Orly Gutesa, hindi nyo na ako makikita. 5 milyon ba naman nakapatong sa ulo nyo? Di ba? Ilang ano ba yun?
5 piraso lang noong daang-daang milyong mga perang hinahatid nila sa Forbes Park. Kunyari 45 million yun. Yung naghahatid, kung gusto nilang ipatrabaho, 5 milyon lang. Babawasan lang nila ng 5 milyon yung 45 million. Diba? Ano ba naman yung kada 1 milyon ho dito sa mga walang yang magnanakaw na politiko na to? Yung 1 milyon ho sa kanila, parang 100 piso lang yan. Ganon ho sila katindi. Ganon, hindi ho nila ano yan, hindi ho sila magdaramdam dyan sa 1 milyon na yan. Parang 100 piso lang yan sa kanila. As in mantakin nyo yung mga anak ho nila, gumagasta ng 700,000 pesos sa isang hapunan lamang. Diba? Isang hapunan lang ho yung mga kababayan. Yung pamangkin nitong si Zaldico, di ba, nakita nyo, 700,000 yung nasa resibo. Oh, ganon ho sila kalakas. Gumasta ng pera. Punta siya. Dati parang end of the world na ho kasi. Yung ayaw mo na sa pera mo, sige, gastahin ko na lahat to, end of the world na eh. Para siguro takutin, para sa ganun o kayo, operan siguro. Lahat gagawin nila para sa ganun ay yung kanyang testimony ay mabaliwala. Oho. May bantakin nyo, mismong tagapagsalita. Sabihin yung buong pamunuan ng Philippine Navy na nasa sa ilalim po niya ang Philippine Marines, abay nagpa-press con pa para lamang sabihin hindi namin kinukupkup itong si Gutesa. Sapagkat parang 2021 pa yata na ito ay retiro at wala na po kaming kaugnayan, anumang kaugnayan dito kay Gutesa. Yun po. Harinawa. Ganun ang lumabas na katotohanan. Pero, ang alam ko, base na rin sa pagsasalita ni Mike Defensor, mga katropa niya sa Marines. Hindi naman niya sinabing mismong opisyalis ng kasalukuyang pamunuan ng Philippine Marines. Opo. Talaga naman. Ito kasi si Pinky masyado niya liniliteral lahat ng bagay-bagay eh. Ang dating nung sinabi na nasa Marines, yung mga kaibigan niya, yung mga tropa niya, yun ang pumuprotekta sa kanya. Yan talaga si Pinky, panggulo sa Pilipinas. Mukhang ganun nga po ang mangyayari dyan. So, yun pala. Ngayon natin naunawaan at sana nare-realize din ng ating mga taga-subaybay sa kaya ko po pinabigyan ng emphasis sa inyo para ma-realize nila, ganun pala. Kaya pala ganun ang tindi ng pagsira sa kredibilidad nitong si Gutesa. Damaging pala. Ito ang pinakamabigat. Opo. Napahayag na nangyari sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kaya lahat ng bala ay pinipilit na ituon kay Orly Gutesa. Para sirain. Para sa ganun, pahinain yung inilabas niya na pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee. Sa anumang paraan. At ang paraan na ginamit nila ay puro kasinungalingan. At meron pang lumutang na hinuha. Naku, yan anya, 30 minuto bago yung aming pagdinig. Dumaan sa opisina ni Senador Marcoleta, kitang-kita namin sa CCTV. Parang napakalaki yan yung parang ang dating. Naku, tinuruan yan. Kaya, parang ganun po ang gustong ipinta sa isip ng tao, ganun nga ang kanilang patakaran eh. Oho. Para bang kasalanan ba? Krimen ba? Na yung tao ay pumunta sa opisina ng senador. May usapan nga kami. Di ba? Nauna ko nang sinabi yun at pinahayag na. Sabi ko, sige, hindi kita kilala. Ngunit kung talagang tama yung sinasabi mo dito sa salaysay mong ito, una, panotaryo mo. Sana para ganap kong mapaniwala na talagang yun ay sarili ko lang naman dyan. Opo. Kaysa naman sa parang wala man lang notaryo. Alam mo naman sa natin. Abogado, sa practice niya po yan. Notaryado yan. At least, yung draft mo ay na-convert into a public document. Opo, may kumpiyansa. Ngayon, kung halimbawa mapatunayan nila na hindi nga siya nakapirma, anong magiging problema doon? Kung halimbawa hindi siya, pero meron kang pinapirma, ang problema ninyong dalawa, yung pumirma at saka yung nagpapirma. Tama. Hindi ba? Pero yung kanyang testimony, hindi nawawala ng bisa yun. Sapagkat humarap ka eh. Opo. Nanumpa ka din sa kanila eh. Yan ang usapan dyan. Yun pala. Pati ho yung lugar na pinagkitaan niya pati restaurant pinayata yung mga video footages Para bang merong, is there something surreptitious? Oo. O halimbawa, sabi ko sa kanya, okay, panotary mo yan at kung talagang buang loob mo, nakapag-isip kang mabuti,
di pumunta ka ako sa Senado bago Kinabukasan. alas 9. Ayan, oh. Dahil sa mag-uumpisa ka ako ang Blue Ribbon Committee hearing ng alas 9. Oho. So ngayon, dahil yun ang usapan namin, ako naman, nagbabaka sakali, baka nga dumating. Opo. Ang sabi ko sa isang staff, merong isang tao na gustong tumestigo, ganito yung pangalan niya. Oho. So isa sa inyo, umalalay, baka sakaling dumating, pumoste kayo doon. Ayun. So, ayun. Kumuha raw ng CCTV, pumunta raw sa opisina ko. Alam ka nang pumunta sa opisina ng kusino, ako nga ang kausap eh. Wala na magpunta sa opisina mo, Ping Lacson, langya ka. Diba? Masyado kasi pilingero to si Ping Lacson eh. Oh. Yung, kayo pala nagpapunta. Kasalanan ba yun? Oo. Ang una kong tanong ganito, sino naman yung nagpanukala na sa bawat ganito kumukuha siya ng CCTV? Anong authority mo? Kung senador ka, anong authority mo na magpakuha ka ng CCTV para mag-espiya ka doon sa kapwa mo senador? Oho. Nasa regulasyon ba namin ito? Nak. Anong masama ba kung sakasakaling may pumunta nga sa opisina ko? Lahat ba pakikialaman mo kung senador ka? Lahat ba pakikialaman mo kung sino-sino ang pumupunta sa opisina ng bawat senador? Nako, yan Lahat dito si May Ping Lacson. authority ka ba na gawin yun? Grabe, nakakayaw sa Ping. Makakarating tayo sa usapin na yan eh. Sino ka? Gaano ang otoridad mo para pakialaman mo ang bawat tao na pupunta sa opisina ng bawat isa sa atin? Ng kapwa yung senador. Ano? Ano yun eh, kumbaga privacy din ho ni Senator Rodante Marcoleta yan eh, di ba? Ano eh, itong si Ping Lacson, ano na ho ito, ika nga, sumusobra na. Meron din hong ikalalagay niyang mama na yan eh. Sa bagay, ngayong pangalang eh. Wala na ho siya, sinusuka na ho siya ng sambayan ng Pilipino. At yung ating paninindigan nung panahon ng kampanya na dapat hindi manalo yung si Soto at si Lacson, ganun pa rin ho. Kung sakaling tumakbo yung mama na yan, mangangampanya pa rin ho tayo na wag siya iboto. Dahil nakita nyo naman ho, para sa mga bumoto kay Ping Lacson na talagang pinagpilitan itong, itong senador na to. Kaya congratulations ho sa inyo lahat. Saglit lang, Sen, ha? Oo. Maghigip muna kayo ng kapet. Meron lang tayong mahalagang paalaala. Para pare-pares na direct. Yan. Tapusin na namin itong inihanda namin ni Sen na mga topic. Ang isa pang mainit, Sen, at mukhang talaga ito ipinagmamalaki ng administrasyon, ito na, sabi nila, ito na ang hinihintay nyo, may masampahan ng kaso. Kahapon po ay nagsampa na ng kasong plunder, iba pa, ang ICI sa ombudsman. 2 senador, isang dating congressman, Nako. isang USEC ng DPWH, isang commissioner ng COA, isang congressman pa pala, si Mitch Cahayon. Kita nyo na niya, meron na kaming sinampahang mga taong nasa likod ng flood control anomaly. Sen. Kung sino yung mapatunayan na meron talagang pagkakasala, gawin nila. Di ba? Wala naman tayong problema ron. Ano yun tayo makikipagdebate sa ganun. Tama po, oho. Yun ang ating, yun ang ating pakay talaga, matuntun kung sino lahat ang may kasalanan. Opo. Siyempre, dadaan naman sa korte yan dyan eh, di ba? Totoo po, totoo. Yan naman ginawa ng ICI na yan at sa pagkikipag-ugnayan nila siguro sa Department of Justice. Alam mo naman yung patakaran dyan at saka yung quantum of evidence dyan. Yan. Probable cause or kaya maaaring gamitin nila yung prima facie, whatever. Opo. Dadaan naman sa korte yan eh. Kaya lang, hindi ba tinutukoy natin, hindi ba natin pagsisikapan na i-identify kung sino yung ulo, halimbawa? Oho. Sino yung ugat niyan? Oho. Kasi isa sa mga na-target, si dating Congressman Saldico. Yan. Opo, oho. Ibig mo ba sabihin si Saldico gagawa ng ganun? Na silang mag-isa? Walang nasa taas niya? Parang yun po, gusto nilang palabasin. Yun Sen. ang sinasabi ko sa iyo kanina. Oho. Ito yung scapegoat strategy. Di ba? Opo. Para bang napakapangyarihan ni Saldico. Oho. Kasi ang sabi nga nung pinakaulo ng institusyon, ako kanya general supervision lang ako eh. Opo. I have no control over the chairman of all committees. Opo. Lalong-lalo na yung Appropriations Committee. Siguro ang tanong mo sa kanya, sa palagay mo may maniniwala sa'yo. Na siya lang talaga Sa nagmaniobra ng lahat. kung ng yun. halimbawa natukoy si Saldico, Oho. hindi mo lang naisip ng ICI, teka muna, chairman lang ng Appropriations yan eh. Ang pinag-uusapan natin dito,
Oho. Pandarambong sa kaban ng bayan. Pati nga yung 2025, itong budget sa ngayon ay nilikot ninyo eh. O, yun na nga. Oho. Oh. Pagkatapos sasabihin mo, ito lang sa kanya lang idea lahat ito. Nako. At tawagin mo kasi yung isa para ngayon dito sa Blue Ribbon makita natin. Para sa ngayon, maisaayos natin, makumpleto natin yung tinatawag nating investigation in aid of legislation. Ayun, matukoy talaga. Hindi police investigation. Oho. Di ba? Matukoy at maitama yung sistema. Sen, no? Kung talagang Oo, ganun kasi nga. kung halimbawa, hanggang dito ka lang sa appropriations na para bang akala mo naman totoo. Oho. Eh kasi pinaniwalaan nila na hanggang dito lang ako eh. Ako supervision lang ako, I have no control. Nako naman. At yun namang sa DPWs, hanggang USEC lang. Doon kay USEC Bernardo lang. Oh, kaya nga. Di ba? Oh, parang Sino bang hinihingan ng pondo nitong mga ahensya ng pamahalaan pagka meron silang speech at pinatawag itong si Martin Romualdez? Di ba nagmamakaawa sila? Itong si Angara, nung nagkaroon ng malakihang pagtitipon, parang Teacher's Day siguro yun. Di ba pinatawag ho nila lahat ng mga teacher, tapos nagtalumpati itong si Angara.